Hello, good afternoon mga lalabs, mga vayots. Ehe, mali. Okey na 'yun. Pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga vayots, abay si Junior, may balak daw makipag-usap sa pinuno ng Iran. At talaga 'yun, talagang, matindi na talaga ang iyong pagiging sabog kung gano'n. Ay, basa dito sa ang balita ngayon. PBBM admin susubukang makiusap umano sa Iran para masiguro ang oil supply ng Pilipinas. Personal interest mo. Ganon. Hindi lang ba ikaw? Pilipinas lang ba ang apektado? Hindi naman Kahit nga sa Europe at sa mga karatig bansa sa Asia, apektado din yung iba. Lalo na ang Pilipinas dahil tayo kaalyado ng Kano. Sa tingin mo niya, pagbibigyan ka ng Iran, at magbigti ka sa harapan nila, hindi ka pagbibigyan. Tapos ngingi kapag yan ng isang bisis, ilang bisis. Sasabihin lang ng Iran sa'yo, sino kang dipotang aso ka. Kumikilos na umano ang administrasyon ni Marcos Jr. upang tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Hindi nga kayo yung bumili ng langis na galing sa Russia, hindi gobyerno. Kumpanya ni Ramon Ang, Petronas ba yun ito? Petron. Tapos, nagyabang itong Philippine News Media, ang agency, na nag-procure daw ang Philippine government ng gasolina. Yung pala hindi, credit grabber. Yung malaking barko na Sarah Sky ang pangalan. Ayun. Ramon Ang yun, hindi government ang nagbili nun. At ito pa yung masaklap pinagkakakitaan ni Bongbong Marcos. Ang mga Pilipino sa gitna ng kahirapan ngayon pagdating sa presyo ng langis. Bakit? Tandaan ninyo na nagdeklara si Bongbong Marcos at kauna-unahang bansa sa buong mundo na nagdeklara ng state of energy emergency ay ang Pilipinas. Tapos, nagpalabas sila ng ilang billion, 240 billion yata iyon, pesos mula sa DBM para pambili ng petrolyo. Iyon pala, wala silang binili dahil kay Ramon Ang iyon. So saan napunta yung 248 billion pesos? Bulsa na naman. Ganito tayo ginagago ng putang inang ito na hanggang ngayon hindi pa mamatay-matay. Tingnan mo, naninilaw na siya, para siyang kulay ube ang mata ni Bongbong Marcos. Hindi pa rin talaga, tinitiklop ni Satanas ang kaluluwa nito, hindi pa hinuhugot. Sobrang kasamaan ng putang inang gago na to eh. Ngayon, mag-aano na naman sila. Kamakailan yun, anong sabi ni Gibo Teodoro? Inuutusan ko ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz. Akala mo naman may bilang ang putang inang Gibo. Tapos ngayon na naman, si BBM na naman daw, ang administrasyon na makiusap. Nabuksan ang Strait of Hormuz at pwede daw dumaan doon barko ng Pilipinas. May barko ba Pinas? Nandiyo talaga. So, inatasan ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs or DFA na makipag-ugnayan sa Iran para matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may dalang langis papuntang Pilipinas sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang oil transit routes sa mundo. Ayon kay Palace Press Officer Secretary or Undersecretary Jackie Claire Castro, posibleng magkaroon ng direktang pakikipag-usap ang Pilipinas sa Iran hinggil sa usapin. Pwede siguro si Jackie Claire dalhin doon para ibala sa missile papuntang Israel. Kapalit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary yun, Jackie Claire Castro,
posible daw magkaroon, di ba? Makipag-ugnayan ang DFA sa Iran para talakayin ang ligtas na pagdaan ng Philippine-bound oil vessels sa Strait of Hormuz. Go! Kung may pakikinggan kayo ng Iran. Assuming kayo, no? Sige nga. Tandaan natin mga lalabs, mga bites, kamakailan lang iyon. Pumunta si Bongbong Marcos sa Amerika, naggasto, naglustay ng daan-daang, ilang milyon iyon na piso mula sa taxpayers kasi nga pupunta saan ba yun? Sa United Nations, doon sa US, no? Magsasalita doon. At kausapin ko niya si Trump para daw mapatigil yung gera at sa Iran at hindi na magkaroon ng world oil crisis. So yan tanong. Nakausap ba ni Bongbong Marcos nung pumunta siya sa Amerika si Trump? Hindi, di ba? Hindi nga siya sinalubong doon eh. Ka-BBM. Gusto lang niya talagang magbakasyon. Suminghot doon at mag-twosome, threesome sa kanyang Louboutin. Siguro medyo maluwag, masikip-sikip na kaya gusto niya na namang paslakan ng missile ang kanyang Louboutin. At ito pang masaklap, walang napala ang bansang Pilipinas o ang mga Pilipino sa pag-alis ni Bongbong Marcos na yun, kundi ang paghahasik lang ni BBM ng kanyang sipon on the national television. Ngayon, dito tayo. Sa tingin mo, Bongbong Marcos, pakikinggan ka ng bagong presidente ng Iran na makiusap ka doon na pwede padaanin ang mga barkong nagdadala ng langis papuntang Pilipinas? Hindi. Bakit? Kasi isa kang aso ng Amerika. So bakit sa Iran ka makiusap? Bakit hindi ka makiusap kay Trump? Napadalhan ka ng tuni-tunilada or ilang milyong barilis ng langis papunta sa Pilipinas. Total kalyado ka eh. Kalaban to. Magkipag-usap ka sa kalaban, susuwayin mo ang iyong amo? I don't think so. Ito ay pautot lang naman to mga lalabs, mga bayots eh. Kunwari lang para sabihin ng mga Pilipino, hoy, may masasabi ang kanilang mga diputang bayang vlogger ng ngiwi na to. Ay, tingnan mo, napakalakas talaga ni BBM makipag-usap sa Iran. Kung si Trump nga eh, may halong pagbabanta pa at sabi pa nga ni Trump, sila ang Amerika ang superpowers na bansa sa buong mundo. May pinaka matatag at pinakamagagaling matibay na sundalo sa buong mundo. Hindi nga pinakinggan ng Iran. Ikaw pa kaya nyor nangingiwi-ngiwi wala ka nga sa ayos kong magsalita. Baka siguro nyor kung ikaw pupunta ng Iran, gawin ka doon panchimbag. Buisit. Bakit hindi ka bumili sa Singapore? Bakit hindi ka bumili sa China? O di ba? Walang binili ang Pilipinas, ang Philippine government. Yung dumating doon mula Russia, kay Ramon Ang yun. Hindi yun binili ni Bongbong Marcos at ng kanyang administration. Ay, naku po. Sige nga, we will see kung ano yung kahinatnan ng Department of Foreign Affairs sa pakikipag-usap sa gobyerno ng Iran. Kung meron ba? Abangan!